Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa nito sa West Philippine Sea, ang magbutas ng oil at natural gas. Dito personal niyang tinignan ni PBBM ang drilling operation na nangyayari. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang Malampaya gas field. Sa malayong bahagi naman, ang Novel Vikings drilling ship. Itong barko nga na ito ang nagbubutas ng ating oil at gas. Wala kayong napansin na Chinese Coast Guard. Kahit Chinese warship wala din. Bantay sarado kasi ng US Navy yan. Nakadeploy din ang warship ng Philippine Navy. Gaya ng nauna nating balita, 100% at kumpirmado na ng Department of Energy na may nahukay na silang oil at lumalaki pa ang tsansang bilyong-bilyong bariles ng langis na makukuha dyan. Ang pagbisita ng presidente was purposely also to visit yung nagdi-drill na ship na dumating. It's drilling now, three wells, Camago, Malampaya East, and then ang Bagong Pag-asa. Dalawa po, maganda yung prospects. Yung Bagong Pag-asa po is parang prospective pa lang. Titignan pa natin kung meron pero we are very excited kasi mukhang may maganda yung mga chances ng ating mga wells ngayon. Napaisip tuloy ako, baka kaya hindi Philippine Navy warship ang nagpalaya sa Chinese warship noong isang araw. 24/7 kasing nakatutok ang barkong pandigma ng Pilipinas sa drilling operation. Pwede din, di ba? Sa tatlong area kasi na hinuhukay ng Novel Vikings, dalawa na agad dyan ang meron na. Yung isa wala pa. Ayos lang naman yan sa DOE. Bilyong-bilyong halaga na kasi agad yan ng oil. Tinatayang kahit wala na tayong supply sa Middle East ng langis, makakapag-provide pa rin tayo ng sariling atin. Meron na kasi tayo sa posibleng hinaharap ng sariling produksyon ng oil. Lalo na ngayon at apektado ang Pilipinas sa gulo sa Middle East. Ang malaking good news pa, di ba nauna nang inanunsyo na aabutin ng 5 hanggang 10 taon pa yan? Ngayon mapapabilis na daw yan, na posibleng umabot lang sa 1 taon. And so nagdi-drill sila today, no? Dumating sila a few weeks ago lang, etong Viking na nagdi-drill. Magdi-drill yan mga 1 kilometro ng lalim, and then it will drill around 2 kilometers more. So mga 3 kilometers yan. Ganun ka impressive ang tinatrabaho nito. 3 wells pa yan, hindi lang nag-iisa. So, anong expectations natin? Within the year, we will know kung meron nga or wala, kung ano yung pressure dyan sa wells natin, especially the 2, Camago and Malampaya East. Ang isa, we're hoping, and I think we are quite optimistic about it, etong Bagong Pag-asa na additional na source natin. What is the importance ng mga wells na to or yung ginagawa ng Malampaya? Kasi this provides energy also to the country, and it's indigenous. Kahit maggera man kung saan-saan na part ng mundo, safe tayo, maproprotektasyon na natin kasi atin yon. And the prices will maintain, we can maintain, and the supply we can maintain. Mapipredict natin, hindi yung dependent tayo na nag-import palagi tayo. Kasi like yung gasolina natin ngayon, ini-import natin from Middle Eastern countries, nagkagulo doon, bakit pababa na naman siya? But if we have our own source, which is basically actually electricity, no? This will make sure that our prices are steady. And then ang second is once we know na meron nga, siguro mga kailangan nila mga 6 o 1 taon para i-connect na yan sa Malampaya natin. And then by next year, late next year, we will have. Grabe si PBBM nakapagbutas at tukay ng langis sa West Philippine Sea. Walang pake sa mga babala at pagbabanta ng China. Noong nakaraan ba nagawa yan? Hindi, di ba? Kayo, ano masasabi nyo dito? I-komento sa baba ang inyong saloobin.